Lexi 155 ng Yamaha. Meron na rin dito sa Santa Cruz, Laguna. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, Yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bro, the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bro. Never stop, I'll get it if I want. Mga riders, na andito tayo sa Des Yamaha the second or 2. Dito lamang po to sa Sambat, Santa Cruz, Laguna, Barangay Bubukal. At sa kakaikot natin, nahilo na tayo kakahanap. Dito lang pala natin matatagpuan ang bagong Lexi 155 ng Yamaha. Dalawang kulay lang po ang available dito mga ka-riders. Isa nga po yung matte green and then itong glossy black. Pero para sa akin ito ang bet ko. Black talaga. Alam nyo, nung una kong nakakita to sa YouTube and then sa Google, parang di okay sa akin yung kanyang appearance. Pero sa personal po pala iba. Kala ko maliit pero almost same siya ng dimension po ng Yamaha NMAX 155. And then isa pang napuna ko, para siyang pinaghalong NMAX at Gravis, di ba? Ito po yung Gravis version 2 na 125cc. And then bumagay po yung kanyang Degas design na kulay blue. Kita nyo kahit maliit lang. And then dito kulay white sa side profile. Ang ganda ng color combination po, di ba? Sa black, white, and then blue. Okay, dito po nakalagay sa left side yung kanya pong displacement na 155 and then yung pong logo ng Lexi. And then brand po na Yamaha and then emblem sa side profile. And then dito po sa baba, yung kanya pong model name na Lexi. Reflectorized po itong decals design na to, kaya sa gabi kitang-kita po yan. And then sa lighting system, LED na rin po siya mga ka-riders. At ang ganda ho ng forma ng kanyang DRL. Ang angas po ng pagkaka-curve dito sa gitna. And then yan po yung kanyang headlight. Siyempre divided po yan sa high beam, low beam sign. At sa turning signals naman po, okay sorry, akala ko LED na rin. Pero ito pwede naman palitan to ng LED. Bulb pa rin po pala sa kanyang turning signals. Pero ang okay po dito, mataas yung kanyang pwesto, kitang-kita. Visible po sa ating mga makakasalubong. Decente po yung pagkakadesign talaga ng kanyang decals, lalo dito sa side profile, lining ng blue. And then yung pong variable valve actuation. Then of course yung pong emblem ng 155 dito. Hanggang dito po sa tail, meron siyang decals sa kulay blue. And then yung kanyang pong brand na Yamaha. Okay, dito naman po sa tail light, combined din po siya ng LED sa stoplight and then turning signals po na bulb. And then maganda yung design ng kanyang tail light, kakaiba. Di ba, para siyang buntot ng shark. Patalas, pointed. And then sa front fender po, pure black. Maganda po yung style, yung design ng kanyang front fender. Medyo maliit lang ang kanyang clearance pero flexible plastic din naman siya. Medyo makapal nga lang po. Okay, telescopic fork na front suspension. And then dito po sa front tire, meron po itong size na 90 by 90 by 14. So maganda, 14 inches po yung kanyang diameter ng wheels. And then pure black lang po na glossy itong kanyang mag wheels. And then single disc na meron pong single piston caliper. And then speed sensor. Wala po itong ABS mga riders ha. Sa susunod, gagawa po natin ang comparison dito sa Gravis version 2 para may idea po kayo, lalo na sa presyo. Dito po sa front, napansin ko, tamang-tama lang yung kanyang windshield na adjustable naman. Pero kung gusto niyo po magpalit ng adjustable, ito bracket lang naman po yon. Lagdag lang tayo ng bracket dito para medyo umangat din yung ating windshield.
At kung gusto niyo pong mas mataas, ewan ko lang kung babagay dito ha. So rear tire, 100 by 90 by 14. So ito ho, pwede pa tayong magpalit ng mga hanggang 120 o 120 kasi kita nyo, ang laki ng clearance nyo. So mas babagay dito kung medyo bulky yung gulong, di ba? Yun nga lang po ha, drum brake pa rin po dito sa kanyang rear brake pero okay lang. At hindi magastos. Hindi na tayo problema ng rotor disc, brake pad, brake fluid, at saka caliper, di ba? Low maintenance siya in short. And then yun lang po, isang downside, ayan, single-sided shock po siya. Para nga po siyang upgraded version nitong Gravis version 2. Single-sided shock din. Okay, non-adjustable po yung kanyang rear suspension. And then dito po sa CVT niya, almost the same rin po sa NMAX. Ito yung stock na muffler, same lang din po ng ginamit sa Aerox at sa NMAX. Ayan, yung kanya pong plastic na heat guard. And then yung bulky po na muffler. Then naka-laser print po yung kanyang brand na Yamaha. Engine oil capacity, medyo malalim nga lang po. 1 liter po mga riders. Then meron po siyang gear oil capacity na nasa 110 ml. At syempre ang maganda po dito sa Lexi 155, naka liquid cooled na po sa kanyang cooling system. At ang maganda po rito, 4 valve na rin po siya mga riders. FI na rin po sa fuel supply system. And then syempre magiging friendly rin po ito sa mga market goers or sa mga mamamalengke dahil malapad rin po yung kanyang gulay board. Ang ganda ho rito, ito na sa magkabilang side po yung kanyang rubber matting. Okay, dito naman po sa gitna, tingin ko makakapaglagay pa po tayo dito ng isang bag. And then, ignition system po niya, yan, bali naka-manual key pa rin po siya, isusi. At ang maganda ho rito, meron siyang stop and start system. Ito po yung button na yon. In case na naka-activate po yan, kapag nakapatraffic tayo ng mga 3 to 5 seconds, kusa po mag-shutdown yung ating engine. And then kung i-start po natin, isang twist lang po sa throttle, start na rin siya agad. Meron po siyang hazard lamp, electric starter, push button, high beam, low beam sign, and then yung pong menu, yung control po sa ating panel, and then turning signals, horn. Dito po sa gitna, meron po siyang utility hook. Nga pala, dito po sa ignition, meron po itong shutter key lock. At meron din po siyang pocket dito sa left side. Then, nakalabas na po yung kanyang charging port na Type A or USB ready na. Yun lang, itong cellphone na malalaki, medyo nakaangat siya mga riders. So, siguro dito lang ipitin lang natin dyan para wag malaglag. Yun nga lang, pag nalubak tayo, may tendency po na mag-bounce at mahulog. Siguro ay ibulsan na lang natin ang cellphone. Baka malimutan pa natin, mawala. Dito naman po sa kanyang upuan, obviously, komportable po to, malapad, malambot po yung kanyang foam. Mukha lang po madulas yung kanyang seat cover pero makapit po yan sa ating pantalon. Ayan, maganda naman yung shape. Tamang-tama sa ating puwitan at hita. Hanggang dito po sa back rider seat, flat lang siya pero malambot naman yung foam. Okay, check na natin yung kanyang U-box. Okay, dito po sa U-box, medyo mababaw po siya mga riders. Pero parang nalalaparan din ako, magsukat po tayo ng helmet ha. Okay, hindi po are mga riders. Lalo't yung malalaking size na helmet. Siguro mga half face lang po. Hindi na natin ipipilit. Baka magasgasan pa natin. Andyan yung may-ari. Bali, for release na po itong Lexi na to. Butit umabot pa po tayo. Dalawa lang po ang available dito eh. Last Saturday na-release na rin po yung matte green. Okay, ang isang downside po na nakikita ko na sinasabi ng mga ibang nagre-review, maliit daw po yung gas tank niya. So, nasa 4.2 liters lang. Pero sa panahon ngayon, alam nyo, pasalamat pa tayo at 4.2 liters lang. Magkano na ba isang litro ng gas ngayon? Imagine nyo, halimbawang 100 piso ang isang litro, edi 400 pesos po ang full tank lang nito. Compare nyo po sa mga 8 liters, 10 liters, sigurado, dudugo ang ating bulsa. And then sa fuel consumption po, approximately nasa 43 to 45 kilometers per 1 liter. Ayon po yan sa kanilang manufacturer's claim. So tipid na rin po yun dahil 155cc po ito na naka 4 valve. At pagdating sa top speed, hindi po ito paiiwan. Kaya po nito hanggang 115 kilometers per hour. Then check po natin yung kanyang full digital na panel. Hindi po siya TFT ha, standard LCD po yung ginamit. Pero ang importante ho dito, kompleto yung kanyang details. So nandito nga po sa gitna yung kanyang speedometer. And then dito po sa right side, yun naman pong fuel indicator. RPM dito po sa left side, meron po siyang clock sa gitna. And then
Ayan po yung turning signals sa taas. And then high beam, low beam sign, check engine sign, stop and start system, and then temperature. So siguro check natin yung kanyang mga ilaw ayan, sa turning signals, kitang-kita kasi nga po ang taas ng pwesto. So pag mag-hazard po tayo, ayan. Then sa likod, check natin. Ayan, lapad din po ng kanyang taillight Kaya kitang-kita. O bali nasa baba po pala yung kanyang stoplight, taillight po itong sa taas. Yellowish siya na matingkad mga riders. Palibasa LED, kaya kitang-kita. Pag on po ng engine, automatic po, ayan, bukas na yung kanyang DRL. Ayan, matingkad po yung kanyang ilaw. And then kapag mag-high beam naman tayo, so yun din pala natin i-start yung engine para makita po natin yung kanyang headlight Siguro maya-maya lang mga riders By the way, meron pong Y-Connect itong Lexi 155. So kung gusto niyo pong i-connect sa cellphone, pwede po. Nga pala mga riders, meron po itong 770mm na seat height at nasa 135mm po yung kanyang minimum ground clearance. At sa wet weight naman po, tumitimbang po ito ng 116 kilos. Ito na po yung maswerteng rider na nakabili nitong si Lexi 155. Shoutout Sir Alvin. Ayan, anong height niyo sir? 5'6". Okay sir, 5'6". Sukatin po natin kasi parang nalalaparan po ako sa height na 5'6". Kita niyo. Hindi ba hirap sir? Lumapat naman yung kanyang kanang paa. Yung kaliwa po, tingnan natin Ayan, pareho mo naman po lapat. Tama-tama po sa 5'6". Bagay na bagay kay sir. Ayos. Sir, kumusta ang riding position nyo? Hindi ba tayo hirap? Parang relax po siya. Yan. Hindi ba tayo ipit sir? Medyo mag-turning radius nga tayo sir. Liko lang natin ito Isang pa natin yung isang pa sir. Okay. Hindi naman pala, malayo naman pala sa ating hita, di ba? Halos mayroon pa siyang distansyang 2 inches. Kaya maganda, kahit sharp curve, hindi tayo mahirapan. Malakas ang preno. Kita niyo yung response ng drum brake saka front brake. Ayan, kita. Saba sir, saba. Hindi naman siya sasayad, tama-tama lang. Sir, kamusta ang shocks? Naka-single sided shock siya Paki-bounce nga po, sir. Ayos lang, sir? Maganda suspension. Maganda, malambot. So kahit single sided, sulit na. Yes. Sir. Sir, bakit Lexi ang inyong napili? Kasi galing ako sa MIUI. Okay. Try ako mag-upgrade. Lumabas si Lexi. Tama-tama kasi yung comfort nitong gulay board. Okay, yung floorboard niya. Pinakahanap ko. Okay. Pasok na pasok kay Lexi. Saan mo balak binyagan itong ating Lexi? Break ko sa Bicol. Wow! Hindi, basta maingat lang Okay sir, maraming salamat. Anong timbang mo nga pala? 74. 74 kilos, ayan, kayang-kaya sir, bagay na bagay. Akala ko maliit pero sa appearance nyo, kita nyo, sakto-sakto kay sir. Sa mga 5'6 dyan, shout out. Okay sir, salamat. Okay. Para ma-sound check po natin yung kanyang muffler, ayan, lalagyan po ni sir ng gasoline. Mahal ng gasolina sir ngayon. So unleaded sir, okay lang. Pala mga riders, tipid tips lang. Kapag magpapakarga tayo, wag na tayo masyado magpa-empty. Kapag mayroon pang mga 1 o 2 litro, pakarga na agad tayo para hindi natin maramdaman yung mahal ng gasolina. Sound check. Okay. Yan, malaman natin kung brusco ba yung kanyang muffler. Pero kailangan pa mag-circulate yung gas niya. Hanep. Ayan mga riders, ang linis.
natin yung RPM niya. Itong delay. Okay, very responsive po yung kanyang throttle. Oh. Wala siyang delay. So, up mga 2 RPM, arangkada na siya. Nga pala, yung kanyang busina, nalimutan na natin. Okay, solid. Lakas na busina. Ayan, oh. Hindi natin kailangan mag-upgrade. Okay, sa headlight po, ayan, kita niya, lakas ng kanyang liwanag. So, hindi siya nakakasilaw kasi nga po, payuko yung direction ng kanyang ilaw. Hi po, sir. Sige, sige. Ayan, sa high beam, itong gitna po ang high beam. And then magkabila po yung kanyang low beam. Ayan, sige. Pakihasal nga po ni sir. Ayan. Ayan, sa safety features, no problem. Okay, mga riders, sa halagang 99 pesos sarado. 99,000 pesos sarado. May uuwi mo na itong Lexi 155 ng Yamaha. Sa installment naman po, ayan, magda-down po tayo ng 8,500. Dito po ito sa Des Yamaha Sambat Bubukal. Sa 3 months po, ayan, ang kanya pong monthly ay nasa 31,033 pesos. Sa 6 months, 17,235. Sa isang taon po, 9,527. Sa 18 months, 6,958. Sa 2 taon po, 5,673. Sa 30 months po, 4,902. At sa 3 taon po, pinakamahabang term, 4,388 pesos monthly. And then rebate po ng 200 pesos. Ba't ko ba iniisa-isa pa? Pwede nyo naman i-screenshot. Sa mga interesado po, message lang kayo sa kanilang Facebook account na Des Yamaha Bubukal. Para baka pag-inquire po kayo kung kailan pa magkakaroon sila ng stock kasi nasa stock na po nila ito sa glossy block ng Lexi. Okay, hanggang dito na lamang po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. DJ J.